Araw may gagawin tayo. Hisense. Problema nito ay wala natin. Nasa 43 inches yata ito. Yan yung problema niya. So sabi ng may-ari ay bigla na lang daw siya nagkaganyan. Hindi na siya nagkaroon ng picture. Guwit-guwit na lang. Yan, ganyan na lang siya. Buksan natin. Okay, so ito yung kanyang model number. Yan, Hisense 43 inches. Ito yung kanyang mainboard. Tapos ito naman yung kanyang power supply. May din siya dito tipon. Bubuksan natin yung cover nito. So ang problema nito ay display. So dito tayo mag-trouble. Pero check din natin yung supply natin kung normal yung 12 niya. Okay. So nisaksak na natin siya. Yung ground natin, yung test prob ay lagay lang natin sa body ground. Tapos check natin yung supply natin kung mayroon tayong makuhang 12 volts. Ito. Yan, may 12 siya, no? Try natin i-power on. Okay, nag-asol na yung ilaw. So mapapansin natin hindi naman nag-shutdown yung screen, yung supply. Nakasol na yan. Nakasol na yung standby natin. Okay, so dating gagawin ay mag-check tayo ng supply dito sa kanyang T-con. Kasi na-check natin yung 12 doon, normal naman. So pinower on natin. Hindi naman bumabagsak yung supply. Yan, nag-power na siya. Okay, check natin yung T-con natin kung mayroong supply. Okay, meron siyang 12 na. 12 volts. Tapos, check ngayon natin yung ating DC to DC. So, hahanapin muna natin. Ito, may nakalagay dito. Ito, BGL. Tapos ito, BGH. Ito, BGH. Okay, meron siyang 30. Tapos BGL natin ito naman. So ingat-ingat lang tayo pag nagte-tester tayo nito. Kasi maaaring masundot natin yung ibang parts. So pwedeng magkaroon ng problema yon. So negative 10. Okay rin. So may supply tayong BGH, BGL. Okay, so positive. Gumagana yung ating DC to DC. So susunod natin gagawin, so check natin yung kanyang swapping voltage. Baka nakastock yung swapping voltage nito, hindi nagpa-function. Okay, so makikita natin dito, andito yung ating clock signal. Yan, HC8. Tapos dito naman yung HC1 natin. So nakalagay dito is T1, LC1 saka LC1. So dito sa loob ng box na yan, makikita mo yung mga circuit na yan dito sa loob ng box. So yung LC1 natin dito ay parehas LC1 ang nakasulat, ano? So yung isa dapat LC2. Pero sa ganitong design ng board, ang nakasulat talaga dyan ay dalawang LC1. Okay. So ito, check natin. Ito kasi yung ST1, ito LC1 natin. So susugatan lang natin to. Okay, so makikita natin yung supply nito ay yun, no? Fix lang siya na negative 5, ano? So dapat swapping voltage ito. Sana. Yan. Dapat ay swapping voltage yan. Itong isa, check din natin. Yan.
So makikita naman natin dito sa kabila ay negative 5 din, ano? Napapansin natin dito itong LC1, dalawang LC1 na ito dito ay parehas silang negative 5. So walang pumasok dito na BGH. So parang hindi nagpa-function yung kanyang swapping voltage. So check natin itong clock signal natin. Titingnan natin kung may masukat tayo dito. Yan. So may nasusukat tayo dyan, point lang, hindi siya nagkaroon ng mataas na supply. Ito sa kapila, try natin dito. So ganun din, point din. Yan. Okay, so may problema talaga yung T-con natin. So try natin i-remove parehas. Titingnan natin kung lalabas yung swapping voltage dito. Okay. Okay, so ito na, natanggalan natin yung dalawang ribbon. Power on ngayon natin. Check ngayon natin kung gagana yung swapping voltage nito. So dito sa mga ganitong setup, malalaman natin kung saan ang problema niya. Ayun, mayroon na pa yung nasusukat na 12 volts. Check ngayon natin yung swapping voltage natin dito. LC1, LC2, or nakalagay dyan ay parehas silang LC1. Okay, so ito may nasusukat tayong swapping voltage, yan, yan, negative 10 tapos positive 30. Dito naman, check natin dito itong isa. Okay, so mayroon din, Okay, mayroon din. So gumagana din ng swapping voltage niya pag nakahang yung ribbon natin. So ibig sabihin, pwedeng isang side dito may problema. So kabit natin isang ribbon, titingnan natin kung gagana pa rin yung swapping voltage nito. Okay, so kinabit natin yung isa. Ito, nakakabit ngayon to. Check ngayon natin kung may masukat tayong swapping voltage dito. So mayroon, yun, mayroon siyang swapping voltage. Yun. Okay, so check natin kung may display yung isang side nito, kasi gumagana yung swapping voltage niya. Sana may display at good. Ayun, good na yung isang side niya. Okay, so buo yung isang side nito. Yan. Okay. Tapos sunod natin gagawin ay dito, magbablock tayo dito ng clock signal, pati si LC1, LC1, STB, ano ba yan? ST1. So maaari ito, pwede natin i-block ito, pero may nakalagay dito BGHD. So ibig sabihin yung BGH nito dito dumadaan sa gilid, Yan, sa gilid siya dumadaan. Ganito din sa kabila. Yan. Dito din sa gilid dumadaan yung BGH niyan. Okay. So titingnan natin kung pag sinama ba natin yung BGH na yan ay magno-normal yung display, Pag hindi, huwag na natin isama. Labo. Ayan. Okay, bonus muna natin. Ayan. So makikita natin dito, mula dito. Ayan, mula dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pin, Okay, so try natin takpan yung 15 pin na yan. Titingnan natin kung magno-normal ang display. Pag hindi, huwag natin isama siguro itong 1, 2.
O try muna natin sa 15 pin. Okay. One, two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So hanggang dito. Lagpas. Okay, sobra yung tape natin. Bawas tayo. Okay, so try natin to. Ilan ang tape natin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So umabot sa 16. Try natin yan. Titingnan natin kung gagana yung 16 pin. Okay, check natin kung gagana din yung kanyang swapping voltage. Kasi na-block supply. Yan, may 12 na tayo dito. Tapos check ngayon natin yung swapping voltage natin. Yun, mayroon no? Yun no, gumana siya no? Okay, check natin yung signal. Sige, salamat. Tingnan natin kung ilang volts yung signal dito. Yun, 4.2 na ang signal niya dito. Yan, 4.1. So nagkaroon ng signal itong clock natin or yung HC8, HC1. Yan, nagkaroon siya ng supply. Tapos yung ating swapping voltage ay gumagana na rin. So check natin kung mayroon tayong maayos na display kasi nagkaroon na siya ng supply. Yep, yun, mayroon na, no? Yan nakalagay, oh, weak or no signal. Okay, so ayan, nagka-display na siya. So tingnan natin, lagyan natin ng signal. Okay, nilagyan natin siya ng signal, audio video. At walang display. Okay, gamit tayo ng remote. Okay, so yan na. Program muna natin yung TV Plus natin. Okay na siya, no? Nagkaroon na siya ng display. Okay, so nagkaroon na siya ng display. At nakuha nating problema ay itong side na ito. So, good yung side na ito. Ito yung side ang may problema. So yung pin lock natin dito ay 16 pin. Tapos okay na yung unit natin. So linisin na lang natin to, tapos sasarado natin at magpa-final test tayo. So kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Test tayo. Lumabas na si Hisense Smart TV. Okay, ayos na rin yung program natin. So itong side na to ang may problema. Maayos naman, malinis naman. Wala namang lines na lumabas. Okay, ayos. So hanggang dito na lang yung video natin, at kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.